life. Ayan. Sino dito, gusto magkaroon ng mga bagong bagay? Ayan, 'di ba lahat tayo, 'di ba? Sino dito gusto ng bagong sapatos, bagong 'di ba, medyas, bagong medyas, magkaroon ng cellphone, 'di ba, ng mga bagong bagay. Ayan, so nagpaparinig na. Ayan, ibig sabihin gusto natin na magkaroon ng mga bagong apo. Minsan nga rin, gusto din po natin sa bagong taon sana magkaroon tayo ng mga bagong kaibigan, 'di ba po? Sa birthday natin, wish natin na sana bago naman yung celebration, 'di ba? Yung parang kung dati po ang celebration lang sa bahay lang natin, minsan nag-aasam na tayo na, ay sana lumabas naman kaming pamilya, o kaya naman, sa mga matatanda na nga po, di ba, ang pangarap nila, yung magsama-sama, para pag tumatanda ka na, pangarap mo na lang, makita mo lang na kompleto mga anak mo, di ba, parang okay na yon, makita mo yung mga kapatid mo, di ba, parang okay na yun sa'yo. At tayo nga sa itong newness of life, yung sinasabi nga na tayo daw po, meron talaga tayong bagong buhay. Katulad nga daw po nitong Caterpillar. Alam niyo po, naalala ko sa kanta yung kantang Amazing Grace. Alam niyo po yung Amazing Grace? Sabi doon, yung sinasabi niya, for such a worm as I. Na kung sana lang ba natin na ang pag-ibig ng Diyos, diba? Sabi po doon na binigyan tayo ng napaka-amazing na pag-ibig ni Lord para lang sa isang katulad mo, inahalin tulad niya ang sarili niya sa isang uod. Na parang, Lord, lang naman, wala naman talagang kwenta yung buhay ko. Lord, parang hindi naman talaga ako ganto, ganyan, di ba? Yung parang may pagmamalaki sa buhay. Pero tandaan po natin, parang ganto daw po tayo, katulad ng isang caterpillar. Ayan, di ba yung caterpillar, na siya, uod na siya eh. Parang naglalakad na siya, may mata na siya, nakikita niya na ang mundo. Pero alam niyo po ba, hindi lang pala siya ganyan kapangit. Minsan, di ba, naisip natin, ay, ganito lang ang buhay ko, mukha lang, yung katulad ng Amazing Grace, di ba, na, Lord, mukha lang akong uod. Yung sinasabi na tinatapak-tapakan ng mga tao, di ba? Minsan nga daw, di ba, yung parang pagkakataon na iniisip mo na walang kwenta yung buhay mo. Pero katulad niya, ginagawa din po sa atin ng Panginoon, binabago niya po para tayo. Katulad ng uod na to, di ba, ng caterpillar na yan, ang gagawin sa iyo ni Lord, di ba, sabi doon, di ba, itatago ka niya, saan? Ito yung pupa niya, di ba? Itatago ka niya doon, hanggang sinasabi nga po, di ba, na maging bago ka ulit. At kapag nakita mo yung bagong ikaw, di ba, ito ka na para butterfly ka na, di ba? Yung hindi, di ba, naging butterfly po siya. At sa atin po, minsan, ang buhay po natin talaga, o madalas, sabi nga po, punong-puno ito ng karumihan. Yan, naalala niyo po nung mga panahon na bata pa kayo, nung mga panahon kabataan pa natin, nagmumura ka pa, nagaano ka pa, gumagawa ka pa ng masasamang bagay. Pero nung nakilala mo ang Diyos, o kung hindi mo man yun ginagawa, di ba? Minsan, pasaway ka pala, nag-iisip ka ng masamang bagay sa kapwa mo, di ba? Yung mga ganong bagay po pala, ay yun yung mga karumihan ng buhay natin. Pero ngayon po, sinasabi dito na meron kang bagong buhay. Ayan, palapakan nga po natin si Lord. Ayan po, yung pagpalapak natin, it signs or symbolize na kung saan pinapupurihan natin si Lord kasi mula doon sa kasaglakan ng buhay, mula doon sa walang kwentang buhay, ginagawa ni Lord sa atin ngayon, binibigyan kanya ng bagong buhay. Yung buhay na dating ikaw naisip mo lagi sinasabi, o kung hanggang ngayon narinig ko pa sa tahanan mo, ikaw talaga, ang tamad mong bata ka, ikaw talaga, wala ka talagang kwenta, ikaw talaga, ganito ka talaga. Pero ngayong naririnig mo ang mensaheng ito, hindi totoo ang sinasabi ng mga tao. Ang totoo, ikaw ay bago, ang totoo, ikaw ay malakas, ang totoo, ikaw ay maganda, ikaw ay matalino, masipag, marunong. Ganun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon, sabi po dito sa Romans 6:4, sabi, kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Alam niyo po, kaya ko to share sa inyo kasi sa May 9 po, magkakaroon tayo ng water baptism, swimming po. Ayan, swimming muna kasi yung mga bago hindi pa yun alam. Pero ito, itinuturo ko na para if ever man na may magsabi na, ay ako po, pastora, mula ngayong araw, gusto ko na po talaga ibigay ang buhay ko kay Lord. Ayan, hindi po ito conversion ha. Hindi po kami nagko-convert ng mula sa Katoliko, maging born again Christian ka. Ang ginagawa po natin dito, sinasabi namin, gusto namin magkaroon ka lang ng relasyon kay Lord. Hindi namin inaalis ang buhay mo, hindi namin inaalis pamilya mo sa iyo yan, di ba? Hindi namin inaalis ang mga pananampalatayang meron ka, pero ang gusto namin, mabuhay ka ngayon na meron kang Jesus. Naiintindihan kasi, kung pagkumpara daw po natin ako, mula po nung kabataan ko, napagkumpara ko na yun, yung buhay na walang Jesus, yung taong mga walang Jesus at yung taong may Jesus, nakita ko na po ang lahat ng bagay. Nakita ko, pag wala kang Jesus, ay naku naman talaga, buryong-buryo ka sa buhay.
Pero nung may Jesus ka na, kahit nakakainis na ang mga bagay-bagay, pero nakukuha mo pa rin ngumiti. Dati pag may sakit ka, ano na lang, hihilata ka na lang. Wala ka nang pakialam. Pero nung may Jesus ka na, ang gagawin mo, Lord, pagalingin mo na ako. Alam mo nang mag-pray. Alam mo nang may magpapagaling para sa'yo. Hindi yung wala kang pag-asa, wala kasi kaming pera, walang pambiling gamot. Wala kasi ako internet, di ko alam kung magugugol ko ba kung anong gamot sa mga bagay na to. Pero nung may Jesus ka na, alam mo na ang gagawin mo. Kaya sinasabi diyan na ikaw daw ay mula daw ng inilibing si Jesus, parang sa water baptism daw po nung binautismuhan kami. Ayan, nung ako po, nagpabaptize po ako, mula nung nilibing sa tubig. Diba? Inilagay ako sa tubig, tapos iniahon din naman, hindi naman po matagal. Sabi doon, lahat daw po ng mga kasalanan ko o kasalanan mo ay inilibing na rin, kagaya ng paglibing kay Jesus. Pero si Jesus po ba, nakalibing forever? Hindi po, di ba? Sabi doon, nabuhay siyang muli. That's why ang ginagawa po sa water baptism, inilulublob ka, inilalagay ka sa tubig, at sabi doon, iaahon ka rin. Kasi hindi forever, nandun ka sa kasalanan mo. Bakit may paglilinis? Bakit ka naliligo araw-araw? Kasi trip mo lang ba? Ay, nakasanayan na naming maligo araw-araw. Parang tinuro lang sa amin, di ba hindi? Kaya ka naliligo, ang baho ko na kasi eh. Minsan nga ngayon, alam niyo ba ang turo sa amin sa sobrang init? Dapat 3 beses ka na naliligo sa isang araw. Kaya kung hindi ka naliligo sa isang araw, abay naman. Napakabaho mo na, di ba? Ganon din po sa atin. Kapag daw po sa kasalanan natin, hindi tayo nag-repent kay Lord, humihingi ng tawad araw-araw, abay naman. Napakadumi na daw po natin. Kaya katulad niya, nilibing siya, di ba? Sabi diyan, ay anong na binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Sabihin nyo nga po, bagong buhay. Kaya marami tayong naririnig na pag ako binoto nyo, magkakaroon ng bagong buhay. Magkakaroon ng bagong pag-asa. Pero ang pastora po, hindi po ako nangangampanya. Na kapag magkakaroon kang bagong buhay, kay Jesus lang, may bagong buhay. Kaya po sa pagboto natin ha, magpapahapayaw ako. Kung alam mong may Diyos yung buboto mong yan, sige iboto mo. Pero kung alam mo naman talaga, ito yung nagpabatas ng LGBTQ, tapos iboboto ko, bakit umaagree ba ako sa kasalanan? Di ba ganun din sa atin? Magkakaroon lang ng bagong buhay ang tao kung meron siyang Jesus. Sabi dito, bilang bagong Kristiyano, sabi dito, tayo daw po ay inilibing na. Saan? Sa tubig. Na kung saan, na nagsisimbolo ng na ikaw, binautismuhan ka na. Sino din ng mga bata sinabi, ako po meron na, bininyagan na po ako. May isip ka na ba nun? Di ba wala pa? Kaya nung baby tayo, kaya ka naging automatic Roman Catholic. Kasi baby ka pa lang, yung nanay at saka tatay mo naman yung nag-decide. O bibinyagan ka ngayon. May isip na ba yung bata? Wala pa, di ba po? Pero sa atin, tinuturo dito na bibinyagan ka lang o babautismuhan ka lang kung may isip ka na. Kung may isip na ikaw, alam mo na ang tama at mali, doon na sasabihin sa'yo na gusto mo na bang tanggapin si Jesus? Hindi katulad ng mga nilalagay natin sa birth certificate natin, Roman Catholic daw po. Pero, nanay at tatay lang natin na nag-decide. Diba po, ngayon may isip ka na. Kaya isipin mo, ganito din daw po yun. Ang totoong paglulubog talaga sa tubig, ayun po yung pag-aalis ng kasalanan. Pero ito po ay isang ritual. Hindi po yung, magano pala, lumubog ako ng tubig, aalisin kasalanan ko. Hindi po yung ganong automatic ha. Ang gagawin po nun, ritual po yun, na naniniwala ka na parang sa paghingi natin ng sorry kay Lord, Lord, sorry po kasi napakamakasalanan ko. Diba? Yung paghingi mo ng sorry na yon, talagang sasabi mo kay Lord na gusto ko na pong magbagong buhay. Sino dito, yung kuwari sa mga matatanda ni sinasabi dating addict, diba? Sasabihin niya, dating naninigarilyo, nag-inom ng alak, diba? Talaga namang laklak kung saan-saan, diba? Sasabihin niya, gusto ko na pong magbagong buhay. Pero minsan, bakit po hindi nila magawa na magbagong buhay? Kasi hindi daw po nila yun kaya ng sarili lang nila. Kailangan nila ang tulong ni Jesus. Kaya ngayon sa pagbabagong buhay natin, hindi natin yun kaya alone ng sarili po natin. Kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Sabi nga, the difference is that, sabi diyan, before we were saved, bago pa tayo maligtas, we are a slave. Ibig sabihin, isa ka pang alipin. Si Jasper ayaw naman talaga niyang mangopya, pero dahil hindi pa pala natuturo sa kanya, Jasper, masama mangopya. Malulungkot si Lord, di ba? Dahil hindi yun naturo sa kanya, kahit ayaw niya sana mangopya, pero dahil andyan na yung kodigo, napakalaki, talaga naman, di niya gustong tingnan, pero
Lord, kasi nakikita ng mata ko, di ba? Pero dahil doon, sabi, alipin pa siya ng kasalanan. Hindi niya alam na mali pala yun. Kung wari yung mga batang narinig natin, nagmumura, di ba? Sabihin na magulang, ay, ang galing magmura ng anak ko. Galing, no? Perfect kung magsabi ng ganun. Pero, mali pala yung ganun. Na dapat po pala, sabi diyan, kasi under pa sila ng kasalanan. Ibig sabihin, nung tinuro na masama magmura, wala naman yung naitutulong sa buhay mo. Ngayon, sabi dito, but now, we can choose to live for Christ. Kanina, sabi dito, di ba, slave pa daw tayo sa ating sinful nature. Yung batang yan, alam niyo po ba yung mga bata, pag di natin yan pinalo, kulit mo nga, pag di natin pinagalitan, iisipin nila, ay siguro magandang manapak. Tapos, ay galing mo naman manapak, ang very, very good naman ng anak kong to. Hindi po ganon. Kapag nanakit yan, di ba papagalitan mo yan? Kasi po alam niyo po, ayun ang sinful nature na mana po natin ang kasalanan. Pero pag pinabayaan mo, hindi mo pwedeng sabihin na, bata pa naman yan, magbabago pa yan. Hindi na po yung totoo. Ang totoo, bata pa lang, turuan mo na. Kaya nga pag yung pamangkin namin, sinasabi ang kulit-kulit niyan, pinapagalitan talaga namin, maganda ba yung ginagawa mo? Kasi kailangan bata pa lang, alam niya ng mali po yan. Kasi namana niya yan, yung kasalanan na yan, mula po sa namana nating kasalanan. Naintindihan po natin? Kaya po bakit tayo, minsan, meron tayo nabasag na flower vase. Flower vase talaga yun, yun palagi example eh. Tapos, sasabihin talaga yun, itatago mo yun. Kasi baka pagalitan ka ni mama. Di ba alam na natin yung ganung pag-iisip? Kasi po, ayun po yung kasalanan na kung saan itago mo yung bagay na yan. Baka kasi pagalitan ka. Pero alam niyo ba, ngayon, kailangan na nating itama yung mga bagay na yan. Kailangan, ang gagawin na natin, i-correct ang mga bagay-bagay. Kaya ngayong newness of life, magkakaroon ka ng bagong buhay kay Jesus, lahat ng mga mali sa atin, ipapatama na natin sa Panginoon. Kaya simulan na po natin. Number 1, sabi dito, putting off the old man and putting on of the new man. Sabi diyan, aalisin mo na yung lumang ikaw at bibihisan mo na yung sarili mo ng bagong ikaw. Hindi na ikaw yung sinasabing, ay yan, dati yung sugarula. Nung nakilala mo na si Jesus, pwede mong sabihin dati pa yon. Kung nga rin nung bata ka, sabi sa'yo, ay yung bata niya mapanakit yan. Pero nung bata ka, nakilala mo na si Jesus, pwede mo sa kanilang sabihin na, hindi na po, nagbago na ako. Naintindihan? Sinasabi po dito, alisin ang dating ikaw at palitan ng bagong ikaw. Sino yung bagong ikaw? Kasama si Jesus na ilalagay sa'yo. Naintindihan nating lahat? Kaya po sabi dito, sa Ephesians 4:21-24, hindi ba't alam ninyo ang tungkol kay Jesus? O ito, ang tanong ko sa inyo, alam niyo ba ang tungkol kay Jesus? Ayun ang sinasabi niya, at bilang mga namananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan nasa Kanya? Ngayon, tinuturo natin yan. Sabi dito, kaya talikuran nyo ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Yung mga dating ginagawa nyo noon, talikuran nyo na daw po. Kasi ano daw po yan, gawain nyo ng dating ikaw. Sabi dito, ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa inyo. Ibig sabihin, yung ikaw talaga, yung taong iyan, alam niyo po yung sarili natin, ang gusto niyang gumawa, yung ayaw niya kay Jesus. Alam niyo po ba ang pagkatao natin, laging iniisip na, okay lang, mahal ko naman si Lord, pero siguro di ko naman kailangan magsimba lagi. Mahal ko naman si Lord, pero siguro di ko naman kailangan magbasa ng Bible o kaya mag-pray. Ganun po yung sinasabi ng lumang tayo. Lagi pong ganun, pero pag bagong ikaw na, gusto mo na talaga magbasa ng Bible, gusto mo magsimba palagi, tuwing linggo, hindi araw-araw, kasi tuwing Sunday lang naman po ang simba natin. At sabi po dito, baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Di ba yung talagang tayong makasalanan, ang iisip, pag sinaktan ka, sasaktan mo rin. Di ba ganun tayo? Pero kay Jesus, sabi, pag sinampal ka daw, bigay mo po yung kabila mong pisngi. Pag sinabi sa yung takbuhin mo ng 1 milya, dalawahin mo daw, di ba? Ibig sabihin, ganun sa pagpapakumbaba ang tinuturo ni Lord. Yung turo nga sa amin, di ba? Pag binato ka ng bato yung mga tinapay, nakalagay sa garapon, para masakit, di ba? Pero joke lang yun, kasi ang totoo, sabi doon, wag mo daw ibato yung tinapay. Pag binato ka ng bato, inaway ka ng kapitbahay mo, bigyan mo ng tinapay. Ay, Mari, ito para sa'yo. Di ba? Kasi ganun ang tinuturo ni Lord sa atin. Sabi po dito, ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal na katulad ng sa Diyos. O ngayon po, sa mga bagong palang nagsisimba, kasi simula lang po ng church natin, di ba?
Hindi po tayo dito para magtinginan na, bakit ito, nakikita ko sa kapitbahay namin, nag-ano to? Ay, ito, nakikipag-away to. Ay, ito, nagaganyan. Sabi dito, tayo po ay binabago ng Diyos. Naintindihan? Kung ikaw ba, gusto mo ba, ikaw, may example ako sa'yo, gusto mo bang makagraduate? Opo, di ba? Sa mga nag-aaral, syempre sa mga nanay at tatay, di na pwede. Tsaka graduate na tulad namin, di na namin sagutin yun. Pero di ba, sabi dito, kung gusto mong makagraduate, anong gagawin mo? Dapat nagbabagong buhay ka din, di ba? Yung dating ikaw, nakakatama talagang gumising ng maaga. Di ba, ang gagawin mo, nasisipagin ka ng gumising ng maaga. Ganun din po sa pagbabagong buhay kasama ni Jesus. Minsan talaga may mga pagkakataon na parang nakakatamad magsimba. Pero isipin mo pa rin, gusto ko tong gawin kasi para kay Lord. Kaya nga po sabi sa letter A, sabi diyan, the death of the old nature and alive in the new nature. Sabi diyan, patayin mo na yung dating ikaw. Yung dating ikaw na makasalanan, pinapatay na dapat yon. Anong sabi sa amin? Ang gagawin daw po natin palagi, daily, sabi doon, mamuhay ka ng patay daw kay Kristo. Ibig sabihin ng patay kay Kristo, hindi si Kristo ang patay ha, kundi patay kay Kristo. Ibig sabihin, gusto mo talagang gumawa ng masama, pero dahil na kay Jesus ka na, ay, patay na yung dating ako. Dati talaga ang pasaway ko, lagi ako pinapagalitan ng mga pastor. Yung ang kulit-kulit ko talaga, ginagawa ko laging mangulit. Ngayon, hindi na ako yun. Kaya ang gagawin ko na, pag sinabihan ako, di ko na gagawin. Di ba, ganun po yung mamatay ka na sa dating ikaw at mabuhay ka na sa bagong ikaw. Yung bagong ikaw, ito na yung tinuturo ngayon sa'yo. Ito na yung tinuturong kailangan pala maging mabuti akong tao. Kailangan pala may Jesus pala ako para maligtas ako, di ba? Hindi po kasi totoo yung sinasabi na pag pumumatan tayo ng mga libing, di ba? Ay, yehey, nasa langit na po siya. Pero totoo, kung wala siyang Jesus, hindi po natin alam kung nasa langit na siya. Naintindihan po natin? Kaya sabi po dito, at kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Kung sinasabing namatay si Jesus, di ba, pwede rin palang mamatay yung yung masama mong ginagawa. Naintindihan? At mabuhay yung si Jesus sa buhay mo na meron ka ng bagong totoo sa puso mo, sa isip mo, ayaw mo talagang gawa ng mabuti yan kasi ginawan kang masama. Pero sabi kasi ni Jesus, di ba, gawan siya ng mabuti kahit masama pa yan. At dahil nabubuhay na si Jesus sa'yo, ayun na po yung gagawin mo. Sabi dito, dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang mga sarili na patay sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Kaya di ba, tayo po ba kaya nating pigilan yung mga sarili natin? Opo, di ba? Kung tutusin, kaya mo naman talaga. Kunwari, pag nagalit ka, natry ko na po yan. Yung kunwari, naiinis na kasi ako, kaya ako galit na galit. Pero natry ko din naman po na dahil nakakainis, tumahimik na lang ako, tumahimik naman po ang panahon. Na ibig sabihin, nakakatitimpi po pala natin. Kaya ibig sabihin, yung mga ginagawa natin minsan na, ikaw, sigaw ka ng sigaw dyan, away ka ng away sa ganito, di ba? Ang totoo, nakokontrol naman po pala yan. At lalong-lalo mo yan makokontrol kung alam mong si Jesus na yung namumuhay sa iyo. Alam niyo po, mayroon tayong tinatawag na konsensya. Tama? Pero minsan yung konsensya, pang tao lang po yan. Minsan, kahit ako konsensya, nakakakonsensya naman. Sasabihin ko kay mama, may babayaran kaming 50 pero 5 pesos lang. Di ba nakakonsensya siya? Pero totoo, di naman niya ibabalik yung pera. Nakonsensya lang siya. Ganun daw po ang konsensya. Pero kung ikaw may Holy Spirit ka na, si Holy Spirit po, nakatira po yan sa atin. At yan po yung tinatawag na conviction. Yung conviction naman, ito yung nagsasabi na naiisip mo, pasabugin ko kaya ba bahay ng kapitbahay ko? Nasama no? So, ano ko kaya yan? Pero dahil si Holy Spirit sinabi niyang masama yan, kahit naisip mo na yan, di mo na gagawin. Ang gagawin mo pa, mag-sorry ka pa, Lord, sorry po kasi naisip ko yon. Ganun po ang merong Holy Spirit. Kaya sinasabi dito na ikaw, kung patay na yung dating ikaw, di ba, hindi mo na maiisip yung kasalanan. Kasi meron ka ng new nature. Ang new nature, pumunta po kayo sa simbahan. Sa palagay nyo ba, kung dating ikaw ay mahilig magbingo, tapos nagsisimba ka, tingin mo ba magkakasala ka pa rin? Hindi na. Kasi sa bingo, dito sa church, hindi naman ako mag-aaya, Oy, Ate Rods, bingo tayo ha? O yan, bingo tayo ito, di ba? Kasi sa church, hindi ka na mag-bingo. At kapag sinasamahan mo nga daw yung mga taong, mga Kristiyano o naglilingkod sa Diyos, yung dati mong masasamang ginagawa, di mo na yun magagawa kasi wala na sa iyong mga hawak. Naintindihan? Ganun po ang sinasabi dito. At sa pangalawa, sinasabi po dyan sa letter B, the living of old life
of sin, sabi diyan, and living the new life. Sabi nung living na yan, itong live na to, alisin mo na daw. Lumayas ka na dun sa ating mong makasalanang buhay, at ngayon tumira ka na sa bagong buhay. Sa bagong buhay na kung saan maganda naman talaga, sa bagong buhay na kung saan masagana naman talaga, di ba? Palisan mo na yung kasalanan na laging sinasabi, maghihirap ka na lang forever. Ang sabi ng Bible, hindi naman. Di ba po? Hindi naman sinabi ng Bible na habang buhay kang nasa kasadlakan ng buhay, di ba? Kaya yung mga bagay daw yung alisan mo na. At sabi dito, once na iniwan mo na yon, huwag mo na siyang babalikan. Sa kasalanan po ito ha, naintindihan po natin to, inilalagay sa tao ha, naintindihan sa kasalanan. Sabi po sa Titus 2:10-11, huwag din silang mangungupit sa kanilang amo. Ayan, sabi yan sa mga alipin. O kayong mga alipin, huwag kayong mangungupit sa inyong mga amo, kundi ipakita ninyong tapat at napagkakatiwalaan nang sa ganon, may pakita nila sa lahat ang kanilang ginagawa, ang kagandahan ng ating mga tinuturo tungkol sa Diyos na ating tagapagligtas. Kung wari tayong mga Kristiyano, yung mga kasama ko dito, di ba? Nagtatrabaho na sila. Dapat hindi nila ginagawa na, ay, siguro pwede akong mag-Facebook habang nagtatrabaho. Dapat kung trabaho yun. Sabi kung ikaw, naglilingkod ka sa Diyos, kailangan maging tapat ka. Ay, wala naman si boss. Siguro pwede naman akong kumuha ng 5 piso dito. Di ba? Hindi yan pwede. Sabi po dito, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan na inihahayag sa lahat ng tao. Kaya po tandaan natin na kapag iniwan na po natin yung dating ikaw, huwag mo nang isipin, dati di ba, kuwari, ikaw, dati kang magnanakaw. Kasi ito lang po ang source of income ko, ito lang ang kabuhayan ko. Pero nung nakilala mo na si Jesus, hindi mo na kailangan magnakaw. Minsan na-attempt ka na, kala ko magnakaw, wala na naman kami pagkain. Lagi mo daw yun ipagkatiwala kay Lord. Alam niyo po, sa lahat ng nagtitiwala kay Lord, wala po siyang ipinahiya. Minsan, bakit daw po sinasabi natin, God will provide. Pero minsan, kapag naisip natin, nasa kagipitan na ako, kailangan ko na siguro mangutang kay Bombay. Minsan ganun po tayo, di ba? Paano natin masasabi na nagtitiwala ka kay Lord? Kung yung sa isang senaryo na yun, yun lang pala, di ba? Yung parang aantayin mo lang, baka mamaya, andyan na pala yung pera, di ba? Nangutang ka patuloy. Di ba? Yung mga ganun pong pagkakataon. Kaya tandaan natin na yung mga dating ikaw na, ganito talaga ako dati, mainisin talaga ako, ito talaga ginagawa ko. Sabi doon, ipagkatiwala mo po ito kay Lord. At sunod sa letter C, sabi diyan, the attachment to God and detachment to the world. Ano daw po? Ngayon, nalagay mo na, mas nalapit ka na kay Lord. The more daw po na lumalapit ka kay Lord, the more na lumalayo, nagiging malayo ang kasalanan sa inyo. Sabi, meron pong isang quotation si Charles Spurgeon, sabi niya po, ang lahat daw po ng nagbabasa ng Bible, inilalayo sila sa kasalanan. Ano? Ang lahat na nagbabasa ng Bible, inilalayo sila sa kasalanan. Pero ang nilalayo ang Bible sa kanila, lumalapit sila sa kasalanan. Kaya ibig sabihin, kapag ikaw, di ba, gusto mo na magbagong buhay, una mong gagawin, saan ka lalapit? Kay Lord. Di ba? Sabi diyan, attach from the Lord. Di ba? Na lumapit ka kay Lord. At ano gagawin mo? Detachment na. Sabi dito, bakit sinasabi itong kailangan mong lumayo sa mundo? Kasi ang mundo, maraming inaalok yan. Naintindihan? Ano yung mga alok ng mundo? Nag-aalok yan ng mga masasamang bagay, di ba po? Ang mundo, kaya nga sabi, di ba? Ano daw po ang meron sa mundo? Pahirap na ng pahirap o yung papangit na napapangit yung mundo. Nakikita natin, bata pa lang, napakamakasalanan na. Yung parang pagtitingin ako sa Facebook, grabe naman to, napakabastos naman ng yung batang to, ganito. Hanggang sa tumanda, di ba? Sabi nga kung bata pa lang yan, ganyan na yan. Hanggang pagtanda, ganyan na yung mangyayari. Bata pa lang, meron na, gusto maging mag-asawa na daw sila, di ba? Parang nakakalungkot na ang dami-daming mga tinuturo sa mundo na pasama na ng pasama. Minsan, pati yung pagmumura, ginagawa na lang nilang, ay hindi, normal lang yan. Parang alam niyo po yung expression lang daw po. O kaya katulad ng sinasabi, di ba, nagbabago ang curriculum. Yung dati nga, nagasalita ka ng ERPAT, ng ERMAT, di ba? Papat mama lang naman tawag mo. Di ba, minsan nagiging ganun na daw po na parang, ano lang yan, isa yun sa mga language natin. Pero ang totoo, hindi po talaga. Kaya nakikita natin, ang mundo po talaga, kung hindi ka magiging katulad ng isda, na lumalangoy siya sa tubig, pero hindi siya maalat, kapag prinito mo isda, di mo nilalagyan ng asin. Di ba nilalagyan mo pa ng asin? Kasi kahit nasa tubig alat siya, hindi siya nagiging maalat. Ganon din daw po tayong mga tao. The more na lumalapit tayo kay Lord,
the more na nadetouch tayo, oo, nasa mundo naman ako, nakatapak naman talaga ako sa mundo, pero pwede kong gawin na iwasan yung kasalanan. Kahit makita ko lahat ng kapitbahay nagiinuman sa paligid ko, pwedeng hindi ko yun gawin kasi alam kong hindi yun gusto ng Panginoon. Naintindihan po natin. Kaya ganun po ang nagbabagong buhay. Ang nagbabagong buhay lumalapit sa Diyos at lumalayo na sa mundo. O pangalawa, sabi naman po dito, the beginning of new life under a new master. Ibig sabihin, kung gusto mo na talagang magkaroon ng bagong buhay, meron ka ng bagong master. Dati ang master mo ay si Satanas. Aminin mo man o hindi, siya po talaga. Kung hindi mo tinanggap si Jesus sa puso mo bilang iyong Diyos at tagapagligtas, siya pa po talaga ang master mo. Kung walang nagturo sa iyo na dapat pala tanggapin ko si Jesus, siya pa pala ang master mo. Bakit mo nalalaman na siya ang master mo? Kasi hindi mo napapansin, nagiging masama na pala ako. Kuwari alam ko ang bait ko namang tao. Pero pag inaway ako, nagiging masama ako. Kasi ganun yung tinuturo ng demonyo. Bubulungan ka talaga, sige, sipain mo yan. Sige, sungitan mo, sama-sama ng ugali sa'yo. Ibig sabihin, kapag sinusunod mo yung pangit na salitang yun, master mo pa ang kaaway. Kasi sabi dito, magkaroon ka ng new master. Sino ang new master mo? Ito na po si Jesus. Si Jesus, siya po yung magtuturo sa atin ng mga tamang gagawin. Sabi po dito, sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ano daw po? Ang sino mang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Ibig sabihin, hindi na siya yung dating siya. Naintindihan po? Isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Kaya ibig sabihin, nakikita niyo po yung mga nagtitestimony, nakuha ito sa church, di ba, nag-i-invite lang po kami ng mga tao. Ayan, ni-invite lang po namin kayo. Pero alam niyo po bakit namin kayo ni-invite? Kasi gusto po namin na huwag kayong mapahamak. Naintindihan? Kaya po sinasabi dito na, bakit wala na yung dating ikaw? Kasi mula nang narinig mo yung mga patungkol kay Jesus, nakikita mong dapat pala nagiging maayos pala ako. Kasi nagiging kagaya mo na si Lord. Sabi nga, if you are under by a new master, hindi ka daw ipapahamak ng new master mo. Hindi tayo ipapahamak ng Diyos natin. Tandaan po natin yun ha. Wala pong tao na ginusto ng Diyos na mapahamak. Pero minsan, sabi po, pinili ng tao na siya yung mapahamak. Naintindihan? Kaya ngayon, kung under na tayo ng new master natin, sabi diyan, isa ka ng bagong creation sa letter A, living in a vital union with Christ. Anong sabi dito? Bagong nilalang nakasama ni Jesus. Ibig sabihin, pag sinabing kasama natin ang Diyos, pag sinabing lagi mong kasama si Lord, yung mga bagay na hindi gusto ni Lord, hindi mo na rin gusto. Naintindihan? Yung mga bagay na ayaw ni Lord, ayaw mo na din. Pero yung mga bagay na gusto ni Lord, ayun na yung bago mong gusto, di ba? Parang sa atin nga po sa church, di ba? Kaya minsan nababansagan po ang church people na nasasabihin, ang church people daw, ganito sila, yung church people, ganyan. Kasi minsan parang pag may umaway sa atin, inaaway din po natin. Di ba? Parang minsan sabihin, yung Christian yan, nag-isimba yan, pero ganyan ugali niyan. Pero minsan kasi, isipin nyo na lang po, sila kaya po kayo hinuhusgan kasi di naman sila nag-isimba. Pero pag narinig nyo po yun, kung ano si Ate Rod, nakarinig, ang taray naman ito ni ate, di ba? Pero hindi po tandaan niya, dahil under na siya ng new master, kung narinig niya yun, hindi niya papatulan yun. Ang gagawin niya, lalo siyang magbabago ng buhay. Lalo niyang iisipin na, binabago pa ako ni Lord, talagang makasalanan talaga akong tao, kaya meron akong mali, pero itatama ako to sa tulong ng Panginoon. Lagi pong ganun dapat. Kasi isipin po natin, sabi dito, dahil tinanggap niyo na si Kristo, Jesus, sabi po sa Colossians, ito po yung binabasa ko, Tagalog lang po. Ayan. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Kaya minsan daw po, pag namamuhay tayo na makasalanan pa, ayan. Sabi po dito, ng karapat-dapat sa Diyos. Ibig sabihin po, yung parang nakikita mo na mali yung ganito, mali yung ganyan, kaya wala naman ako marinig ko na siya na po. Ayan, kaya dapat nagbagong buhay ka na naman. Sabi po dito, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Ibig sabihin ng patuloy na lumago, di ba? Yung parang minsan nawawalan ka ng pag-asa kasi isip mo, may pagbabago pa ba sa akin? Magbabagong buhay pa ba ako? Pero tandaan mo, meron. Ha? Naintindihan natin? Kung ikaw sa pamilya mo, ikaw pa lang ang Kristiyano, di ba? Parang lagi sabi sa'yo, basa-basa kang Bible. Alam niyo po, naranasan ko din po yun. Kaya sabihan ako, basa ng Bible, nag-bus ka dyan. Magganto ka, magganyan ka. Di ba? Ginagawa ko po yun lahat. Di po ako nagdadabog. Di ko nakagawin. Yung mga ganun, di ba? Pero,
minsan, medyo nagkakamali ka pa din kasi mga kasama mo hindi naman Christian. Pero tandaan po natin, ikaw ay under na saan? Sa bagong master. Kaya pinapatibay na ni Lord yung dating palasagot na bata na ikaw, dahil nagisimba ka na, hindi ka na mahilig sumagot. Jasper, kunin mo nga. Alam mo, ako na naman inutusan si Jasper, hindi na. Ay, opo. Ay, ganito po, di ba? At kung minsan na wala si Jasper, may isip niya na, ay, mali pala yung ginawa ko, sorry Lord. Dapat ganun daw po ang may bagong master na. Naintindihan? Sabi po dito pa, sa verse na to, magpakatatag kayo at manampalataya. Na itinuturo ang pananampalatayang itinuturo sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Kaya gusto niyo po bang laging ma-refresh yung isip niyo o yung puso niyo? Sabi, huwag niyo po kakaligtaan yung pag-attend ng gawain kasi yun nyo lang po maririnig na dun pala importante ka. Sa church mo lang maririnig dun pala, maayos ka pala, di ba po? At pangalawa, sabi dito, a brand new people on the inside. Ano daw po? Isa ka ng bagong nilalang mula sa iyong kalooban. Ibig sabihin, yung physical mo, nakita yan. Mula nung bata ka pa nakita nila. Kaya nga po may mga pastor kaming naririnig. Sinasabi doon dati kasi yung pastor na yun, dating nasa preso, dating nakakulong, dating mamamatay ng tao. Ngayon bumubuhay na kasi nag-share na siya ng word of God, di ba? Ayan, sa physical, nakikita nilang ganyan ka, pero in your inside, di ba, unti-unti pala, nagbabago ka na. Di ba po? Yung parang may nagsasabi na biglang parang nung nakaraang taon, ganito lang kasamayan na. Ngayon parang ang bait niya na. Kasi ganun po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Talagang gusto ni Lord, hanggat maaari, maging maayos tayo sa lahat. At sabi po dito, di ba? Sabi diyan, pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao, kundi ayon sa patnubay ng Espiritu. Sana daw po tayo nabubuhay, hindi na sa makasalanang tao, hindi na sa ikaw na dati, kundi sa patnubay ng banal na Espiritu. Alam niyo po, sa mga dahil bago pa lang tayo, di ba? Sa mga susunod, turo din po namin sa inyo yan. Yung Holy Spirit, di ba? Na kung saan, meron kasi sa ating tinuturo talaga na kung meron tayo sa prayer ng mga Katoliko, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, alam din po namin yung mga Kristiyano. Alam din po namin na merong God the Father, alam namin na merong God the Son, which is si Jesus, at alam din namin na may Holy Spirit. At si Holy Spirit, siya po ang magtuturo sa ating lahat. Naintindihan? Kapag may pagkakataon na, alam niyo po, next time tuturo ko po sa inyo yung mga bagay na yan. Pero sabi dito ha, sa patnubay ng banal na Espiritu. Kasi kung ikaw lang, di mo kaya. Kaya nga sabi niya, on the inside. Kasi pag andyan na si Holy Spirit sa'yo, may magsasabi na sa'yo, mali yan, huwag mo nang gagawin yan. Kasi yung konsensya, lang yun eh. Isip mo lang yun eh. Pero si Holy Spirit, siya yung magtatama ng mga maling bagay. Naintindihan? Hindi niya, as in sasabihin niya talaga sa'yo. As in sasabihin niya tagang mali yan. Pero hindi ka niya ipapalayo kay Lord ha. Kapag minsan pinapalayo ka kay Lord, hindi yun si Holy Spirit. Tandaan mo ha. Dapat kapag nagkamali ka, nagkasala ka, pag lumapit ka kay Lord, that means si Holy Spirit yung pinakinggan mo. Pag lumayo ka, di mo pinakinggan si Holy Spirit. At sabi po dito, sabi diyan, kung totoong nasa inyo na ang Espiritu ng Diyos, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, sila ay hindi kay Kristo. Kaya ngayon, alam nyo na ha, ba't parang napakasama talaga ng ugali nito? Ibig sabihin, wala pang Jesus. Wala pa yung Holy Spirit. Ang gagawin mo, dahil ikaw yung may Holy Spirit, ikaw yung may Jesus, ikaw yung magtitimpe. Naintindihan? At sabi rin po dito, letter C, the committing of life and submitting to the will of God. Ngayon na meron ka ng bagong master, saan ka na susunod? Mangangako ka ng ibibigay. Yung sabi ka, I surrender all. Ibig sabihin, tayo daw mga Christian, kinakanta natin yun. O kami, di ba kasi kayo, sa mga bago pa lang iba dito. Pero kung kakanta natin, I surrender all. Pero may sabihin ni Lord, sige nga, kung I surrender all, yung sinasabi sa ng Holy Spirit yun, lahat ng perang nakalagay dyan ngayon sa bag mo, sa wallet mo. Kasi marami kang utang, di ba? Ilagay mo nga dun sa basket ng mga ikapo. Di ba? I surrender all. Pero Lord, wag naman to, pamasahe pa namin pa uwi. Well, sinabi kay Ate Rodia, di ba? Malayo pa yung Hyacinth, Lord. Ilang pang sakay, may kasama pa akong anak, di ba? Minsan may mga ganun po tayo. Pero sabi dito, ikaw, dahil nga ikaw ay nangangako, ikinumit mo na. Pag sabing commit po, ito po yung pag-commitment po kasi, ito po yung sinasabi, ikaw ba, Ate Rod, ikaw commit mo na ba ang buhay mo sa church? Ibig sabihin ng commitment, yung parang, ano man ang mangyari, makikita kita sa church, di ba? Hindi ka mawawala. Parang minsan may absent ka man kasi may sakit, di ba? Ano yun? Valid naman po yun.
Pero minsan kapag alam mo namang wala ka naman talagang free ka naman sa araw na nandun ka talaga, kinumit mo talaga, ganun po ibig sabihin ng commitment. Ano man ang mangyari, di ba? Talagang andyan ka. Pero sa mga iba naman, meron naman sobra, kahit may sakit minsan. Kahit ako kanina, di ba? Kumukulo pa yung tiyan ko kanina, pero sino mag-preach dito, di ba? Kaya kailangan ko talagang magsimba, di ba po? Kung puro kaartihan ko lang nung kagabi, medyo pwede pa ako mag-inarte, di ba? Higa-higa lang, walang ginagawa, di ba? Pero ngayon hindi pwede, kailangan tumayo na ako, di ba? At sabi nga, di ba? Kasi ang commitment mo sa Panginoon, ano man ang mangyari, ibibigay mo yun sa Kanya. Yung parang, Lord, dahil po nangako ako na mag-isimba na po ako, gagawin ko na po yun. Di ba? Minsan, nagtatanong kayo, mahirap po ba magsimba? Siyempre, pag bago ka pa lang, minsan inisip mo, mukhang mahirap po eh. Pero pag tumagal ka na, habang nagisimba ka pa palagi-lagi, o araw-araw, linggo-linggo pala, tuwing Sunday lang po kasi. Ayan, di mo makikita bigla, ay, madali lang pala, isang araw lang pala sa isang linggo ako kailangan magsimba. Di ba po? At sabi ko kasi diyan, di ba? Sabi diyan, submit to the will of God. Susundin mo na yung parang, ang hirap magbigay kay Lord. Sabi, magbigay tayo o kaya yung, sa Panginoon tayo ay magbigay. Pag dumadaan yung hindi ka nagbibigay, kasi minsan mahirap pa po, di ba? Okay lang yon sa umpisa. Pero darating ang time, pag nakilala mo na si Lord, hindi mo na maisip na, ang laki naman na binibigay ko para kay Lord. Ay, bakit ako nagbibigay kay Lord? Dapat nga siya nagbibigay sa akin. Minsan, dahil nagisimba ka na ituturo na sa'yo, hindi mo ka na mahihirapan doon. Sabi nga po dito, kaya mga kapatid, kinig. Ayan, sabi dito, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang, Romans 12:1 yan, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Sabi po ito ni Apostle Paul, tayo sa mga tao. Kinaawaan daw po tayo ng Diyos. Sabi niya, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang handog na buhay. Na kung saan, si Lord, di ba, nabigay siya ng buhay sa atin? Si Lord, di ba, hinandog niya ang buhay niya sa atin? Si Lord, pinagpapala niya pa rin tayo. Minsan, naisip lang natin, minsan ang hirap ng buhay. Minsan nga, sinisisipan natin ang Diyos, di ba? Pero ngayon, ang totoo talaga, pagpapala ang araw-araw pong buhay. Ano po ang pakiusap niya? Sabi po ni Apostle Paul dito, di ba, ibigay natin ang mga sarili natin bilang handog na buhay sa Diyos, banal at kalugod-lugod sa Kanya, ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Alam niyo po, pwede talaga tayong magsimba minsan na parang, di naman ako okay kay Lord. Pero alam niyo, pag nandito na po kayo sa church, dapat talaga, isa't din na sa sarili niyo na gusto ko makikinig ako ng Word of God. Ngayon talaga gusto ko magbago ang buhay ko. Di ba yung mga ganong bagay? Kaya po yun yung sinasabi ngayon magkaroon ka ng commitment yung mga bata natin dyan, mga matatanda na po, di ba mga ate at kuya, talagang sabihin natin kay Lord na minsan lang naman ng isang linggo, sige, bigay ka talaga to kay Lord. Diba? At kung dumating ang panahon, diba? Unti-unti yan. Unti-unti ito palang ginagawa, pero darating ang panahon, marami ka nang gagawin kay Lord. Naintindihan? At pangatlo, sabi po dito, kasi may new mastery ka na eh. Sa pangatlo, the receiving of a new heart for God and have His Spirit within. Alam niyo po ba, na ang gustong lumapit kay Lord, sabi diyan, binibigyan niya ng bagong puso. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi po kasi dito, tayo po, mga puso natin, sabi po sa Bible, ang puso natin ay likas na makasalanan. Marumi po talaga yan. Kaya nga po, di ba, may mga tinuturo sa atin, kung ano daw yung gusto ng puso mo, sundin mo, di ba? Minsan ganon. Kaya minsan sa atin, kaya yung mga bakla at tomboy, minsan bakla, lalaki sa lalaki, babae sa babae, kasi sa tinuturo, kung ano ang gusto ng puso mo, sundin mo. Sinungaling yung puso eh. Kaya sabi, lalaki sa lalaki, bawal ngayon, masama ngayon, di ba? Kaya ganun dati yung mindset mo na parang, dati akala mo okay lang naman to kasi ang puso mo makasalanan pa. Pero sabi dito, binigyan ka na daw, bibigyan ka ni Lord ng bagong puso. At yung bagong pusong yon, ito yung maglilinis ng isipan mo. Mag-aayos ng isip mo na kung saan mali pala yung mga gantong bagay. Naintindihan po? Yung mga sinasabi nila, sige gawin mo gusto mo hanggat hindi ka nakakatapak ng tao. Minsan nga tinuturo yan, pang mga Kristiyano, mapanghusgay ang mga yan eh. Pero minsan iisipin din natin na hindi naman talaga ikaw inuhusgahan. Minsan, tinuturuan ka lang, ayaw mo lang makinig. Diba? Minsan may mga ganun lang po talaga. Kaya sinasabi po dito, ang pagtanggap ng bagong puso para kay Lord at banal na spirito. Kasi bibigyan ka niya ng bagong puso, sabi po sa Bible nga, sabi po dito sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Sabi diyan, at ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Yung dating puso mo na dapat maangas lang ako, dapat astig lang, di ba? Dapat di ako nagpapape.
ang gagawin diyan, bibigyan ka ng pusong masunurin. Ibig sabihin ng pusong masunurin, talaga namang, sabi ni Lord, bawal kong gawin, kaya hindi mo nagagawin. Ganun po, minsan yung parang dati, hindi ka talaga maawain, di ba? Yung parang makakita ka ng batang pulubi sa labas, tapadya ka, yung ka sa akin, huwag mo ako lapitan. Pero nung naging kay Jesus ka na, may bago ka ng puso, ang gagawin mo na pa nakakita ka, mag-pray mo pa na, Lord, bigyan niyo po sila ng tahanan, makakain siya. Tapos, at the same time, bibigyan mo din, di ba, o pangkain mo, yung mga ganong bagay. Kasi ganun po ang ginagawa, tuwing na nagiging bago na ang iyong puso. Nagkakaroon ka ng pusong malambot na kung saan talagang gusto mo maging maayos sana sa lahat ng tao. Okay po? At sunod, sabi po dito sa letter A, the unanimous singleness of the heart for God. Ano daw po ang nagkakaisa at iisang puso para sa Diyos. Tayo po, alam niyo po, habang nasa church tayo, nagkakaroon tayo ng isang puso. Tuwing umaawit tayo sa Kanya. Pero pag lumalabas na po tayo ng pintuan, kanya-kanya na po yan, yung mga puso na yan. At isipin natin, kung gusto mo maging united pa din yan, lagi mo pa rin papurihan ang Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, sabi ko nga kanina sa pag-pray, di ba? Ano po ang church? Tanuro po sa atin ito last week, di ba? Ang church talaga, hindi po itong building. Ay, yung church po namin, ayan po, oh. Pwedeng, oo, dyan tayo nagtitipon-tipon, dito tayo nagpupunta, di ba? Pero tayo po mismo, pag nandyan si Ate Rod, ayan, nakakabuo tayo ng church. Kasi isa, dalawa, di ba? Dumating pa si Rolly, di ba? At lahat tayo, di ba? Nakakapag-build tayo ng church. Pero kapag daw po absent yung isa, patulad daw po ng isang bahay, pag wala ang isa, di ba? Parang wala siyang pintuan. Parang wala siyang bintana. Parang walang bubong. Ganun po ang church. Kaya tayo po, tandaan natin na talagang nagkakaroon tayo ng isang puso. At the same time, kapag nga po, ibinigay na ni Lord sa atin yung puso na yun. Dahil ano pong ginawa natin? Kinumit na natin ang buhay natin kay Lord. Kaya sabi niya po dito, di ba, ang unanimous singleness na yon, babaguhin ko ang inyong puso. Ayun ang sabi ni Lord, at pag-iisip nang hindi na kayo maging masuwayin, kundi maging masunurin na tapat sa akin. Kapag nakita mo ang bata, di ba, makulit pa, masuwayin pa siya, ibig sabihin, ayun daw yung sinasabing, marumi pa kasi yung puso niya, hindi pa maayos. Pero pag inayos mo yan, di ba, o pinaayos natin kay Lord, magiging maayos daw po yan. Sabi niya, tutuparin na ninyo ang mga utos ko at mga tuntunin. Magiging mga mamamayan ko kayo at ako yung magiging Diyos ninyo. Sa una, di ba, minsan may mga hindi pa tayo pagsunod. Minsan, pag in-invite ka magsimba, minsan parang pawala-wala ka pa. Pero kasi sabi dito, pag binigyan ka na ni Lord ng bagong puso, talagang gagawin mo na, susundin mo na si Lord. Yung parang gagawin mo talaga yung pinag-uutos niya, kasi yun nga daw yung nagagawa ng taong gustong sumunod kay Lord. Naintindihan nating lahat? O, letter B naman po, sabi diyan, the radical realignment and transplant of the heart's purpose and desires toward God. Ito na yung sinasabi na ina-align na ni Lord sa atin. Yung dating mali mong puso, inaayos na ni Lord. At sabi po doon, nagkakaroon ng heart transplant. Di ba minsan po, bakit nagkakaroon ng heart transplant? Kapag yung puso niya butas na, yung puso niya hindi na umaayos ang tibok, di ba? Kaya papalitan na. Ganon din po yung ginagawa sa atin. Nalalagyan ka ni Lord ng bagong puso kasi yung pusong dating iyan, yung dating mong puso, hindi na pagmahal sa Diyos. Pero yung ngayon, nakikinig ka ng Word of God, sinasaya mo kay Lord, tatanggapin na po kita bilang aking Diyos at tagapagligtas, sinisimulan na ni Lord na i-operate yung puso na yan. Na yung pusong yan, nilalagay niya na itong pusong to na binibigay ko sa'yo, ito mamahalin mo ako dito, ito talaga gagawin mo na yung kalooban ko. Ganun yung sinasabi po dito. At sabi nga po dyan, bibigyan ko sila ng pagkakaisa sa puso at hangarin sa buhay, upang sambahin nila ako at magpakailanman, para sa sarili nilang kabutihan at sa kabutihan ng mga angkan nila. Ano daw po, bakit tayo binibigyan ng puso ni Lord, ng bagong puso? Upang sa sarili nating kabutihan. Alam niyo po, hindi tayo nilalagay ni Lord sa kapahamakan. Ang gusto talaga ni Lord, bakit ba tinuturo sa church na, pag ikaw, kabataan ka pa, huwag kang gumawa ng ganito ha, o huwag kang gagawa ng ganyan ha. Bakit minsan minamarkahan ang church na ang daming bawal dyan? Hindi po talaga bawal. Kasi sabi nga po sa Bible, ito daw po ay para sa ating kabutihan. Kaya alam niyo po ba, yung palang pagsisimba ko lagi, yun palang makikinig ko ng Word of God, nababago pala puso ko doon. Dati ko, wala kang konsensya, di ba? Pag nangungopya, sige sa kopya, sige sa absent, sige sa away sa classmate. Pero nung narinig mo yung Word of God, pag matanda ka na, di ba? Sige sa away sa kapitbahay. Pero narinig mo yung Word of God, nakikita mo na, ay ayaw pala ni Lord ng gantong bagay. Para saan?
Bakit sa kabutihan mo? Tingnan mo, huwag mong awayin yung kapitbahay mong inaaway ka. Eh, minsan, di ba, pag nakipag-away ka pa, yung nakita kong nag-viral yung sa motovlog, di ba, na walang, yung bastos daw na babae. Di ba, sabi ng mga comment doon, pasalamat ka, mabait yung lalaki, may respeto. Kasi kung hindi, kung iba doon, baka nabaril na siya, di ba? Kaya pansinin nyo, bakit para sa ating kabutihan? Kasi, kung ikaw patol ka ng patol doon, ikakasama mo yun. Mamaya, ospital ang labas mo, di ba? Pero sa atin na hindi naman pumapatol, di ginagantihan yung mga ganyan, hindi sabihin, di ba, para sa kabutihan natin, kasi alam natin na wala akong kaaway, alam kong maayos ang buhay ko, alam ko nag-aaral ako ng mabuti, ginagawa ko ang mga bagay na gusto ng Panginoon sa akin. Kasi yun pala, sabi sa Bible pa lang, tinuturo na para sa ating kabutihan. At sabi nga, and of their children after them, kahit daw sa mga angkan natin, may pagmamalaki na, yan, nanay mong yan, napakabait niyang bata pa lang yan, ang bait na talaga niyan. Hanggang pag lola na yan, di ba? Pag lola ka na, sasabihin talaga sa'yo na, ang bait niya ni lola, ganito ginagawa niyan. Di ba? Ganun po kasi sa ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinapabuti niya po yung mga bagay na hindi mabuti sa atin. Naintindihan? Kaya sa letter C, last na lang po, sabi diyan, the clearing of hearts and spirits for new thoughts and desires. Ngayon, ang ginagawa na ni Lord, nililinis niya ng iyong puso. Di ba po? Yung dating maruming puso na pinalitan niya na, ngayon, nililinis niya pa rin, inaayos niya pa rin. Binibigyan ka na niya ng bagong isip at bagong puso. At sabi po dito, di ba? Sabi sa Psalms 51:10, sabi niya kay Lord, ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Bakit niya yun pinag-pray? Kasi ang totoo talaga, ang puso natin makasalanan, di ba? Ang buhay natin, gusto talaga gumawa lagi ng kasalanan. Kaya pinag-pray niya na, Lord, bigyan mo naman po ako ng bagong puso. Gawin mo pong busilak tong puso ko. Kasi di ba, sino sa school? Sino ba yung ina-awardan? Sa mga estudyante natin sa school, sino ina-awardan? Di ba ito yung mga batang nag-aaral ng mabuti? Ito nga, kahit nga daw tahimik ka lang sa school, ako po, alam niyo po ba, meron akong naging teacher kasi dati, makwento ko lang po, ha? Nagkwento pa yun, no? Nung grade 4 po kasi ako, ito ang history ng pag-absent ko palagi. Hindi, po kasi, nung grade 4 ako, pupasok ko ng maaga. Alam niyo po kasi, walang baon na meron dahil tinuruan kami ng magulang namin na mag-aral kami kasi ito ay importante. Walang baon o meron, gumigising po talaga maaga. Alas 5 po, naglalakad na ako sa itaas pong school ko, itaas elementary school, kaya taga-diyan po kami. Kaya di po yun alam ng mga kapitbahay namin yung school nila, LIS, soldiers, pero kami IES. Kaya lakad talaga ako dun madaling araw. Pero meron pong one time na, yung hinabol ako ng aso, takot ako sa aso po nun. Hinabol ako hanggang gate ng IES. Alam niyo po kinabukasan, di na ako gumigising ng maaga. Nagulat si Papa, at saka si Mama, parang, ano nangyayari sa'yo? Ba't tayo pumasok? Sabi ko kay Papa, may aso kasi. Kaya ang ginawa niya, hinatid niya ako, nagbike siya. Nakaangkas po ako, maliit lang naman kasi ako, kahit grade 4 pa lang po ako noon. Kaya di naangkas niya ako, di ba? Tapos sumilot sa paligid, wala naman daw aso. Gusto kong sabihin sa labas sa mga aso, lumabas kayo ngayon. Di ba? Nung kailan, hinabol niya ako eh. Pero ano niya pang nangyari, dahil doon, bumaba po yung grade ko talaga. Meron po akong teacher na papansin, pensya na po sa board. Meron po akong teacher na, hindi naman po siya first subject ko, second subject po siya. Tapos, ang ginagawa niya po, chinichika niya po ako sa lahat ng teacher. Lagi yan sasabihan, late yan palagi, ganyan-ganyan. Sa first subject lang naman po. Yung first subject, di naman po nagagalit sa akin. Kaya dumating ako, section 3 po ako ng grade 4. Dumating ako nung grade 5 na ako, section 5 na ako. Kasi pinababa po nila lahat ng grade ko eh. Nagtulong-tulong sila, salamat sa kanila. Kaya ang nangyari, kinanto ako sa teacher ko ng grade 5. Ngayon, yung teacher ko ng grade 5, mga teacher ko po ng grade 5, inobserbahan tuloy ako. Inisip na wala ba tong alam tong batang to? Kaya nung inobserbahan nila ang buhay ko, nakita nila na nakikinig pala ako. Nakalam niyo po ba, mula nung araw na yon, doon ako nasabihan ng teacher ko na, sana katulad na lang kayo ni Mary Grace eh, kasi ang bait niya. Kaya napansin niyo po kasi dito, hindi po pinagmamalaki yung sarili ko, kundi sinasabi ko pa sa mga estudyante na, yung palang pagiging mabait mo, nag-i-impact pala yan sa mga tao. Naintindihan? Kaya alam niyo po ako, bukod doon, syempre sumusunod po talaga ako. Hindi po ako estudyanteng bulakbol. Sumusunod talaga ako. Pag may assignment, ginagawa ko. Pag may ganito, reporting, ginagawa ko po yung lahat. Tapos yung mga class ko, ang lalaki, di ba? Naiinis pa nga po sila minsan sa akin. Pero ngayon ko po na-realize na napakalaki palang halaga na meron kang Jesus. Alam niyo po kung bakit? Nung bata ako, syempre mabait talaga ako. Nung kasi bata pa ako, wala akong pwedeng awaying tao. Pero ngayon, na tumanda ka na, pwede kang maipagmalaki eh. Pwede mong pagtanda mo, pwede mong awayin yung mga bata. Ikaw, kurutin kita,
pitikin kitang bata ka eh. Di ba po? Pero sabi dito, alam niyo ba bakit tayo kailangan bigyan ni Lord ng bagong puso? Kasi tayong lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay merong pagkakamali. At alam niyo po ba, kapag inilagay mo si Jesus diyan, sa puso mong yan, ang mangyayari diyan sa marumi mong puso, lilinisin mo. Yung bagay na kung saan hindi mo kayang gawin, Lord, di ko talaga mapigilang awayin tong taong to. Pero dahil nandyan si Jesus, napipigilan mo na. Naintindihan natin? Kaya ito pong bagong ikaw, tinuturo ko po sa inyo sa conclusion, sabi diyan, let us regard our old sin nature. Sabi doon, tandaan mo, ang sarili mong buhay doon ay patay na. Isipin mo ngayon, si Tita Nora, di ba, ang dating siya ay patay na. Yung dating siya na, oo, mabait siya nung dati naman talaga, pero ngayon mas bumait pa siya. Kasi meron na siyang Jesus. Naintindihan? Sabi diyan, and unresponsive to sin. Ngayon, dati talaga yung kasalanan, sinasabing, sige, patulan mo yung batang yan, inaaway ka, dinidilaan ka, matanda ka na, di ba, mapatol ka pa sa bata. Dati, ganun ka. Pero nung may Jesus ka na, hindi mo na yung ginagawa. Di ba po? At sabi dito, we are fully fenced because of our union and identification with Christ. Ano nangyayari sa'yo? May harang na. Yung ginagawa ng demonyo, wala na. Kundi ang ginagawa na lang daw dito from old ways, let us consider ourselves to be what God has in fact made us. Ano daw po ang ginawa ni Lord sa'yo? Binago ka, di ba? Babaguhin niya rin ang kasama mo. Ano daw po ang ginawa sa Lord? Pinatawad ka, di ba? Kaya magpapatawad ka din. Ginawan ka ba ng mabuti ni Lord? So, gagawa ka rin ng mabuti sa iba. Kasi sabi dito, ang taong walang Diyos, hindi nagmamahal sa mga tao. Naintindihan nyo? Kaya ibig sabihin kung may Jesus ka na, nakikita mong masama siya, mamahalin mo pa rin siya. Kasi ikaw may Jesus ka. That means dahil wala siyang Jesus, bibigyan mo siya ng mabuti, gagawin mo siyang mabuti, nang sa gayon nakita niyang ganun pala magkaroon ng Jesus. Magiging mabuti pala ako kapag may Jesus ako. Kapag may Jesus ako, magiging maayos pala ang buhay ko. At sabi po dito, we have a new start. Pwede kang mag-start ngayong May. Di ba? Ngayong May, ano ba ang gusto mong gawin sa buhay mo? Gusto mo bang magbago, Lord? Lagi po ako nagkakasakit. Lord, lagi po ako nagkakaganto. Mula ngayon, babaguhin na natin yan. Mula ngayon, yung sakit na yan, pwede ka nang i-rebuke. Diba? Pag umaga, pag umigising ako madaling araw na ano yung tiyan ko, lahat ng mga diseases, mga germs, lumayas kayo sa tiyan ko, lahat ng mga sumisira ng intestine ko, lumayas kayo, mga ganong bagay, at pinaka-bleed ko yung blood ni Jesus sa buhay ko. Ganun palagi. Alam niyo po, di ba pwede namin sabihin na kapag ba nakigiyas ka na, wala ka ng sakit? Di ba hindi po kayo maniniwala pag sinabi ko yung kasi kahit ako, sa lupang katawan ko, nagkakasakit tong lupang katawan na to. That's why sabi, ingatan nga eh, di ba po? Iniingatan mo naman din talaga. Pero sabi dito, pero dahil may blood ka na ni Jesus, pwede yung sakit na yan, darating yan, pero mawawala din in Jesus' name. At sabi po dito, and the Holy Spirit will help us become in our daily experience what Christ has declared us to be. Ano daw pong ginagawa ng Holy Spirit? Tutulungan tayong lahat. Kaya gusto niyo po bang pagtulong ni Lord sa buhay natin? Amen.